Kumusta mga kasaliksik? Ang kooperasyong militar sa pagitan ng Russia at North Korea ay nagdulot ng mga alalahanin sa silangang Europa at Pasipiko. Partikular na ang kasunduan noong Hunyo 2024 na naging isang makasaysayang pagbabago. Sa kasunduang ito, tuluyang nilisan ng Russia ang 80 taong paninindigan ng neutralidad sa Korean Peninsula. Nagpatuloy ang panahon at nagsimula si Vladimir Putin na bumili ng mga sundalo, misil at bala mula kay Kim Jong-un kapalit ng teknolohiya. Ang mga lumang fighter jet at teknolohiya ng Russia ay ipinadala sa North Korea, habang libo-libong elite na sundalo, misil, bala at artileriya ng North Korea ay inihatid sa Russia sa pamamagitan ng tren at barko. Pagsapit ng Agosto 2024, ginamit ang mga misil at bala sa mga frontline ng Ukraine. At noong Oktubre, opisyal nang naipadala ang mga sundalo. Sa simula, tila kapwa kapaki-pakinabang ang kasunduan para sa magkabilang panig. Para sa kanluran, South Korea at Ukraine, mukhang napakalaking banta nito. Ngunit nang aktwal na ginamit ang mga sundalo at armas ng North Korea sa labanan, lumitaw ang mga seryosong problema. Halos 40% ng mga misil na gawa sa North Korea ang lumabas na may sira o depekto. Maraming imbakan ng bala mula sa North Korea ang nadiskubre at winasak ng Ukraine. Sa kabila ng inaasahang tagumpay, naging malinaw na tanging si Kim Jong-un lamang ang tunay na nakinabang. Ang mga armas at sundalong ipinagkaloob niya kay Putin ay nagdulot ng mga hindi kanais-nais na sorpresa para sa Russia. Bukod dito, ang performance ng mga sundalong North Korean sa frontline ay maaaring ituring na pinakamalaking pagtataksil ni Kim kay Putin. Sa maikling panahon, nadiskubre na ng Ukraine ang mga lokasyon at operasyonal na layunin ng mga sundalo ng North Korea. Sa unang sagupaan pa lamang, napatay na ng Ukraine ang daan-daang elite na sundalo. Hindi dahil sa lakas ng Ukraine, kundi sa kawalan ng karanasan ng mga sundalong North Korean na gumagamit ng mga taktika ng digmaan na halos 80 taon nang lipas. Sa 3 engkwentro, halos 1,000 sundalo mula sa North Korea ang napatay. Ang natitirang opsyon ng mga sundalo ay tumakas o umatras. Ang mga tumatakas ay may pagkakataong mabuhay dahil nag-aalok ang Ukraine ng bagong buhay para sa kanila. Ngunit para sa mga aatras, pabalik sa kanilang pwesto, sigurado na ang kanilang kamatayan. Inaasahang tuluyang tatakas ang libo-libong sundalo mula Pyongyang sa mga susunod na linggo. Ang mga ito ay kabilang sa pinakasanay at espesyal na puwersa ng North Korea. Ngunit ang kanilang kawalan ng kakayahan sa open terrain at paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng drones ay nagdulot ng malaking kabiguan sa kanila. Ang pinakamalalang tagumpay laban sa North Korea ay nangyari sa rehiyon ng Kursk, kung saan halos nabura ang 11 Army Corps ng Pyongyang. Ang pag-atake ng North Korean Storm Corps sa Plevkovo ay nagresulta sa napakalaking casualties. Sa suporta ng mga American fragmentation munitions, matagumpay na naitaboy ng Ukrainian Separate Heavy Mechanized Brigade ang ikalawang pagsalakay. Ang retaliatory attacks ay nagdulot ng halos ganap na pagkawasak sa 11 Army Corps. Halos lahat ng miyembro nito ay napatay, habang halos 1,000 ang nasugatan. Sa kasalukuyan, tumitindi ang mga ulat tungkol sa pag-abandona ng mga sundalong North Korean sa kanilang mga posisyon, lalo na sa harapan ng Kursk. Ang kanilang kawalan ng kakayahan na makayanan ang matinding kondisyon ng digmaan. Gayon din ang hindi nila pagkilala sa alyansa ni Putin at Kim ay itinuturing na pangalawang krisis sa alyansa ng Russia at North Korea. Ang mga hindi maisip na skandalo na ito ay maaaring magdulot ng matinding kahihiyan para kay Kim Jong-un sa harap ni Putin. At higit pa, maaari nitong sirain ang tiwala
at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang alyansang dati, inaasahang magiging malakas, ay unti-unting nagiging sanhi ng pagkakahiwalay at kahinaan para sa magkabilang panig. Bago nagsimula ang mga kabiguang lumitaw, maraming eksperto sa militar na malapit sa North Korea at Russia ang nagsabing ang libo-libong tropang ipinadala ng Pyongyang ay maaaring magbago ng takbo ng digmaan. Sa simula, ang pakikilahok ng North Korea ay tila nasa malaking saklaw na may inaasahang 10 hanggang 12,000 sundalo ang ipapadala ng Pyongyang sa Russia sa paglipas ng panahon. Sa mga ito, 500 opisyal at 3 general ang bahagi ng plano. Ang pagdating ng mga tropa ay ginawang paunti-unti, isang phased approach na layong unti-unting i-integrate ang mga ito sa malawakang operasyon ng Russia. Ang estratehiyang ito ay dinisenyo upang mamonitor ng mga komandanteng Ruso ang pagganap ng mga bagong sundalo at mag-adjust batay sa kanilang kakayahang makaangkop sa mga hamon ng battlefield sa Ukraine. Ngunit ang pagtakas ng pinakamalalapit na tropa ni Kim Jong-un mula sa frontlines ay nagdulot ng kabiguan sa inaasahang estratehiya dahil sa malawakang disorganisasyon at kakulangan ng balanse. Iniulat na ang mga komandanteng Ruso ay magkakaroon na ng mas malaking responsibilidad sa pagsasanay ng mga tropang North Korean. Gayunpaman, limitado ang pagsasanay na natanggap ng mga ito mula sa Russia dahil sa mabilisang deployment. Kaya't nahirapan ang mga sundalo na sabayan ang mga veteranong tropang Ruso. Ang pagsasanay ng North Korean military ay nakatuon sa mga operasyon sa kabundukan na labis na naiiba sa patag at malamig na klima ng Ukraine. Dahil dito, ang mga taktikang kanilang natutunan ay hindi direktang magagamit sa labanan sa Ukrainian frontlines. Ang hindi pagkakaayon ng kanilang pagsasanay at ang mga hamon sa aktwal na battlefield ay nagresulta sa mas mataas na casualties sa hanay ng mga tropang North Korean kaysa sa mga tropang Ruso. Sa kabila ng mga kabiguang ito, patuloy na nagbibigay ang Pyongyang ng dagdag na tropa sa Russia. Ang posibilidad ng sunod-sunod na deployment ng mga sundalo, kahit pa may limitasyon sa kanilang kakayahang makaangkop, ay maaaring magdulot ng matagalang epekto. Bagamat hindi kaagad mababago ng presensya ng mga tropang North Korean ang balanse ng kapangyarihan, maaaring madagdagan nito ang pressure sa Ukrainian forces sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang mga pangyayari sa Kursk, kung saan halos nabura ang ika-11 Army Corps ng North Korea, ay nagdulot ng matinding dagok. Ang paggamit ng mga peking military tickets para sa mga sundalong North Korean ay lalo pang nagdulot ng iskandalo. Isang dokumento na natagpuan sa patay na sundalo sa Kursk ay nagpapakita ng maling impormasyon. Ang ticket na nakapangalan sa isang Kim Kan-bolat ay naglalaman ng detalyeng hindi ma-verify na kinumpirma ng mga eksperto bilang pekeng identidad. Sa harap ng mga ito, ang alyansa sa pagitan ng Russia at North Korea ay nahaharap sa seryosong hamon. Ang kakulangan ng tiwala, kawalang kakayahan ng tropa, at malawakang pagkatalo ay patuloy na naglalantad sa kahinaan ng kanilang kooperasyon. Ang alyansang inaasahang magbibigay ng lakas ay unti-unting nagiging sanhi ng kanilang pagkakahiwalay. Ang tanging tunay na impormasyon sa isang dokumentong natagpuan ay ang pirma ng may-ari sa unang pahina nito. Bukod dito, nalaman din na ang tunay na pangalan ng nawawalang mandirigma ay si Lee Dae-hyek. Sa masusing pagsisiyasat, maraming hindi pagkakatugma ang natuklasan sa nasabing dokumento. Kabilang ang kawalan ng litrato, mga kinakailangang record, order numbers, pati na rin ang mga lagda at selyo. Halimbawa, sinasabing nasa serbisyo na si Kim mula pa noong 2016, ngunit unang natanggap niya ang kanyang sandata noong Oktubre 10, 2024, at ang kanyang personal na badge
isang araw makalipas ito. Dahil dito, naniniwala ang mga eksperto na minadali ng Kremlin ang pagpeke ng libo-libong dokumento upang gawing legal ang mga mandirigmang North Korean na nagpapanggap bilang Tubans, Buryats, at iba pang mamamayan ng Russia. Hindi na ito nakakagulat dahil matagal nang gumagawa ang Kremlin ng mga ganitong iligal na hakbang mula nang magsimula ang digmaan. Umaasa ang rehimen ng Kremlin sa higit pa kaysa sa paglaban lamang sa harapan mula sa mga sundalong North Korean na kanilang dinala gamit ang peking dokumento. Ang pakikipagtulungan na ito ay lumalampas sa pagbibigay lamang ng tropa. Ayon sa mga ulat, sangkot din ang mga eksperto mula sa North Korea sa paggawa ng drones at iba pang teknolohiya sa mga pasilidad sa Russia. Ang kooperasyon na ito sa paggawa ng drones ay nagpapakita ng umuusbong na palitan ng teknolohiya sa pagitan ng dalawang bansa na maaaring magpalakas ng kakayahan ng Russia sa drone technology, isang mahalagang aspeto sa makabagong digmaan. Bukod dito, malalim din ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng armas. Kamakailan, ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na mahigit 3 milyong artillery shells at missiles ang naibigay na ng North Korea sa Russia. Ang patuloy na pagdaloy ng armas mula North Korea ay nagpapakita ng kritikal na papel nito sa pagsuporta sa kampanya ng Russia. Bukod sa pagbibigay ng supply, posibleng direktang tumutulong ang mga teknikal na eksperto mula sa North Korea sa produksyon at pagpapanatili ng artillery at missile systems ng Russia na mas nagpapatatag sa supply chain ng munitions ng Kremlin. Ang suporta mula sa North Korea ay nagbibigay ng mas malalim na implikasyon sa lumalawak na kampanyang militar ng Russia. Habang sinusuri ang mga aktibidad na ito, nagiging malinaw na ang pagsasama ng mga puwersa at mapagkukunan mula sa North Korea sa mga operasyon ng Russia ay nagdadala ng bagong dimensyon sa pandaigdigang aspeto ng digmaang ito. Sa kabilang banda, ang pagsali ng North Korea sa digmaan ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang pakikiisa sa layunin ng Russia, kundi nag-highlight din ng mas komplikadong alyansa na nabuo bilang tugon sa digmaan sa Ukraine. Ang hakbang na ito ng North Korea mula sa tradisyonal na isolated na posisyon nito patungo sa mas aktibong papel ay nagbibigay ng benepisyo sa magkabilang panig. Para sa Russia, nagdadala ng karagdagang lakas tao ang mga tropang North Korean na mahalaga sa pagpapanatili ng kanilang puwersa sa harapan. Para naman sa North Korea, nagkakaroon sila ng pagkakataong makakuha ng aktwal na karanasan sa labanan na hindi pa nararanasan ng kanilang militar sa loob ng ilang henerasyon. Ang mga taktikang kanilang natututunan mula sa digmaan sa Ukraine ay maaaring magamit sa kanilang sariling estratehiya sa hinaharap, partikular sa isang potensyal na digmaan laban sa South Korea sa Pasipiko. Bukod sa karanasan, isang mahalagang aspeto para sa North Korea ay ang pagkuha ng teknolohiyang armas mula sa Russia. Kamakailan, inihayag ng Defense Minister ng South Korea na si Kim Jong-hyun na malamang hilingin ng North Korea ang mga advanced na teknolohiya para sa nuclear weapons mula sa Moscow, kapalit ng pagpapadala ng kanilang mga tropa sa Russia. Kabilang din dito ang tactical nuclear weapons, intercontinental ballistic missiles, reconnaissance satellites, at nuclear submarines. Bagamat sinabi ni Kim Jong-hyun na hindi nito agad mapapataas ang posibilidad ng digmaan sa Korean Peninsula, maaari nitong palalain ang mga banta sa seguridad sa rehiyon. Ang malalim na ugnayan sa pagitan ng Russia at North Korea ay patuloy na nagbibigay ng bagong hamon sa pandaigdigang diplomasya at seguridad. Sa mga nagdaang linggo, nagkaroon ng matinding alerto sa Timog Korea kaugnay ng pagpapadala ng North Korea ng kanilang mga tropa sa Russia. Bilang tugon,
Nagbahagi ang Timog Korea ng mahahalagang impormasyon sa mga kaalyado ng NATO tungkol sa galaw ng mga tropang ito. Pinangangambahan ng mga eksperto na maaaring gamitin ng North Korea ang teknolohiyang militar mula sa Russia upang magsagawa ng mas mapanganib na aksyon sa rehiyon ng Pasipiko. Dahil dito, pinataas ng Timog Korea ang antas ng kanilang intelihensya na posibleng may layuning suportahan ng Ukraine gamit ang tulong militar upang pigilan ang banta mula sa North Korea. Bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma ng gobyerno ng Timog Korea ang pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine, napansin ang posibleng pagbago sa kanilang matagal ng pulisya na hindi magbigay ng armas sa mga bansang nasa gitna ng digmaan. May mga haka-hakang maaaring magpadala ang Seoul ng mga military analyst upang obserbahan ang kahandaan ng mga sundalo ng North Korea na ipinadala sa Russia. Bukod dito, may indikasyon na ang gobyerno ng Timog Korea ay maaaring magbigay ng mga makabagong armas upang palakasin ang hukbo ng Ukraine. Layunin nilang pigilan ang patuloy na pagpapadala ng mga tropa ng North Korea na nagiging kasangkapan ng Russia sa labanan. Ang mga sundalo ng North Korea na ipinadala sa Ukraine ay nasa edad 17 hanggang 27. Karamihan sa kanila ay sa pilitang pinasali sa labanan at walang personal na interes o gantimpala mula sa digmaan. Wala rin silang benepisyong natatanggap, hindi tulad ng mga bayarang sundalo ng Russia. Ang mga sundalo ay tinitingnan bilang mga kasangkapan lamang sa kasunduan sa pagitan nina Vladimir Putin at Kim Jong-un. Bagamat sinasabing mas mahusay ang pagsasanay ng Storm Corps ng North Korea, hindi nito naabot ang pandaigdigang pamantayan ng mga espesyal na puwersa dahil sa kakulangan sa kagamitan, nutrisyon at karanasan. Ang mga sundalo ay nagiging mas mahina, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa mental at emosyonal. Dahilan upang mas madaling maapektuhan ng psychological warfare. Upang harapin ang banta, iniisip ng mga eksperto na ang pinakamabisang estratehiya ng Ukraine ay ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa katotohanan ng kanilang sitwasyon. Ang paggamit ng mga loudspeaker upang magpadala ng mga mensaheng Korean na nagsasabing walang gantimpala sa kanilang paglilingkod ay maaaring makapagpahina sa kanilang moral. Bukod dito, maaaring magpakalat ng mga polyeto gamit ang drones na nagpapaliwanag sa kawalan ng benepisyo sa digmaan at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ligtas na paraan ng pagsuko. Maaaring mag-iwan ng mga portable radio na tumutugtog ng mga mensaheng Korean mula sa mga dating sundalo ng North Korea na sumuko at nakahanap ng kalayaan. Ang paggamit ng psychological warfare units na binubuo ng mga dating defectors ng North Korea ay isa ring epektibong estratehiya. Ang mga ito ay may kakayahang makipag-usap sa mga tropa gamit ang kanilang sariling wika at pananaw na naglalayong maabot ang kanilang damdamin at isipan. Kasabay nito, maaaring magtayo ng mga ligtas na kanlungan at magbigay ng counseling upang tiyakin ang seguridad ng mga susukong sundalo. Sa ganitong paraan, mas maraming sundalo ang maaaring maudyok na talikuran ang labanan at maghanap ng bagong buhay. Ang posibilidad ng mass surrender ng mga sundalo ng North Korea ay nakikita bilang mahalagang hakbang upang pahinain ang alyansa ng Russia at North Korea. Kapag nagtagumpay ang estratehiyang ito, maaari nitong sirain ang tiwala sa pagitan nina Kim Jong-un at Vladimir Putin. Sa huli, ang patuloy na laban sa Kursk ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at magresulta sa pagputol ng ugnayang militar ng North Korea at Russia. Ang sitwasyong ito ay nagiging isang pagkakataon para sa Ukraine na palakasin ang kanilang panawagan para sa suporta mula sa kanluran at tuluyang basagin ang alyansang Russia-North Korea.